never kong naranasan actually na ma-reject sa kahit anong company. Not until nung meron akong in-applyan na isang company na gusto kong pasukan because of the opportunity, tapos bigla akong na-reject. So, parang yung moment na yun, dun ko na-realize na, "Shocks, hindi pala ako magaling." Yun yung time na kinuwestiyon ko yung sarili ko. Pero yun yung parang nag-remind sa akin na, okay, I have to stay grounded, na kailangan kong harapin na hindi ako magaling sa lahat ng areas, and that's fine. Hello! Welcome, Mini Crisis. Sign, XYNN, hindi SIGN. And kasama ko ngayon, special guest. Please introduce yourself. May special effects. Oo. Okay. Mag-introduce na ako? Yeah. Go. Recorded na ba 'to? Yeah, recorded na siya. Okay, sorry. Yeah. Ayun, I'm Raymer Capilio, but I prefer na naitawag niyo akong Ray, as in R-E-I, yun. Ray. Yeah. And tawag ko sa is Kuya Ray usually. And may po at opo. Yeah. Pero nagulat ako. Ewan ko kung totoo yung sinabi mo, but nag-birthday ka recently. Ewan ko kung like Yes. madikit lang edad natin or something. Kasi ako, kaka-26 ko lang nung March. So, tapos I don't know if like totoo yung sinabi mong 27 ka ba? Ano yung sinabi mo sa akin the other day? Oo, 27 ako. Kung iisipin man mukha ko mas matanda, parang Pero sayang. hindi nga, totoo I did ba? my best na maging fresh. Charot. Totoo ba yun? Like kasi naabutan kami ng K-12. Right? So, Oo, kaya, kaya merong gap na 2 years. yeah, I guess so. Pero yun, nagkalabas na agad ang edad nung wala pang start. So, anyway, yun. So, hi, thank you. Dahil behind the scenes, ang dami nangyari para mangyari to. Sobrang tumagal talaga. Months, Oo. almost a year in the making kasi like talagang daming up and down, tas life, busy, you know. So, thank you for being here sa Midnight Crisis. Thank you. So, yun. So, gusto ko makapag-catch up sa inyo, Kuya Ray, kasi ang history natin medyo, paano ba? Medyo cute. Paano ba? Masasabi ko bang cute? Kasi like parang lahat to nagsimula, parang origin story talaga ng comic book or something, like nag-start to like, parang ito yung Batman, namatay yung parents ko, you know. Naging ano kami, naging yung college, way back, may malaking big production na, you know, need ng guidance ng, at that point, senior na kayo or third year? Senior na, right? So, parang, ewan ko kung bad luck or good luck sa inyo yun, sa perspective nyo, pero napunta ka sa amin, na-assign ka sa amin. Dalawa kayo, I forget ko sino isa kasi, to be honest, ikaw lang yung talagang, spoil ko na agad, ikaw yung talagang nag-stick simula hanggang dulo, as in, so, nagpa-flashback tuloy, marami times na like, nagpupuyat kami ng mga director kasi talagang yung script, as in, sobrang, so sinamahan mo lang kami, hindi ka nagbigay ng input, kasi parang yun yung rule na binigay nung head professor na, i-ano nyo lang, i-oversee nyo lang, pero wag kayo mga ilam, which is, you know, medyo bitter ako. Sa pero like, McDo. yes, you remember. Pero doon kami bitter kasi Yes. like, in a way, like, pinabaya mo kami kahit mali or tama, you know, like parang, may guidance, pero like, pinapabaya mo, okay, kung ito yung gusto nila gawin nyo. Pero na-bitter ako doon personally kasi like, may iba na, clearly, may iba, kasi maraming blocks eh. May ibang blocks na mas, let's say, inaalagaan nila in a different way. Medyo napapamper na, maybe sa perspective ko. Pero yun, so, in a way, like, parang, maganda yung ginawa nyo kasi like, trial by fire kami. Like, merong nagbabantay sa amin, pero pinapabayaan nyo kaming mapasok. Parang ganun, parang, okay, kung yan ang choice nyo, kung ito yung magiging result, parang, ganun ka lang, pero hindi ka, wag guys, huwag nyo to gawin nyo to. Hindi ka ganun. So, super naging naging growing experience, kasi after that, naging mas super close yung batch namin. To the point na kayo din, nakikipaghangot kami sa inyo, di ba? So, which is like super cool lang. So, ayun, gusto ko lang yun na, yun yung origin story natin na like, ikaw yung nagbantay sa amin. I don't know, like, what did you, kasi like parang it's been a while na, like, to be honest, hindi tayo masyadong nag-uusap ng ganitong 1v1, kasi usually with groups tayo lagi. So, gusto ko lang ihimayin yung, parang college experience yun, kasi patapos ka na tapos binagyan ka namin ng problema. Yun yung basically nangyari, right? Kasi, ayun nga, may mga 12 a.m. na kami umuwi, tapos nakaupo ka lang, nakikinig ka lang sa amin, habang hindi na-stress na kami, paano natin ayusin to, tatanggalin natin to para yung mga ganun-ganun. Tapos, ako syempre, ako nagigilty ako kasi syempre, meron kang life, meron kang
meron kang schoolwork, may sarili kang buhay, Hmm. pero nakakataka namin well, sa perspective ko that time, pababa. Kasi parang mabigat kami. So, eto na yung parang years later, detach na tayo, ang dami na nangyari sa life natin. How do you look back on that experience na parang ginulo namin yung huli mong taon? Kasi I think may ginagawa ka pang thesis that time. Parang ang dami mo talagang senior stuff, fourth year stuff, Mm. na like ginugulo namin na, Kuya Ray, pwede bang dito kami kasi magpa-practice kami dito, parang ganun. Like, anyway, yun lang. So, Yeah. yun. Actually, very ano nga yun, eh, parang looking back, it's very nostalgic 'pag once na naalala mo kung ano yung mga nangyari rin before. Kasi during that time, yung sinasabi mo about dun sa McDo, and even dun sa the rest na experience na parang hindi rin ako parang masyadong nagbibigay nung input. Kasi siguro during that time and even up until now, I really value um yung essence ng learnings, and parang pagdating doon sa pagme-mentor or pagfa-facilitator sa inyo nun before, ang gusto ko lang kayong i-allow na matuto sa sarili ninyo. Kasi it's one of the things na gusto ko rin ma-experience sa sarili ko, yung freedom na ma-express yung creative juices ko, yung freedom na kumbaga mailabas kung ano talaga yung alam ko at yung gusto kong ipakita nun before sa tao. And siguro yun lang din yung gusto kong i-allow sa inyo during that time, na kung meron mang mga times na magkamali kayo or mga times na parang hindi man siya magmukhang okay sa mga tao, that's fine. Kasi ang pinaka-importante dun, at least nalabas ninyo kung anong klaseng production yung gusto nyong ipakita sa iba. Kasi 'pag once na binigay ko yung input ko or parang 'pag ako na mismo yung nag-decide na ganito, ganyan, ganyan, ako na yung magiging director nun, at the same time ako na Shadow yung parang director, yeah. oo, ako na yung natuto doon sa experience. Kumbaga made-deprive kayo doon sa opportunity na matuto doon sa mismong pinasukan ninyo, and ayoko naman na parang agawin yun sa inyo, which is why parang andoon ako. Kung meron kayong needed na help, then makakapag-respond ako agad. Pero if ever na hindi nyo man kailangan yung tulong ko at yun yung gusto nyong gawin, then so be it. Hindi naman Yeah, siya yun dahil sa yun, yeah. parang gusto ko pabayaan, 'di ba? Pero May ganun, eh, may gusto ko fine lang, line. yes, gusto ko lang na mas ma-make sure na maging opportunity yun para sa inyo na mas mailabas kung sino rin talaga kayo as a director, as an actor, and such. Yun. And such, yeah. Pero how did that na-appreciate ko yung yung ano niya, yung perspective about sa kung paano Oo. nangyari mga nangyari. Even though medyo, may mga negative shit talaga na nag-carry over hanggang, if Mm. you, I don't know if, like, if you follow yung like Midnight Crisis, but like we talked to like kay Shai, yung the main character ng production namin that time, and naging vulnerable kami doon. Surprisingly, nagulat like on camera kasi like parang nag-share siya about sa leftover ng hindi man, I will use trauma kasi like parang siya yung naging Mhm. bida, and like after that, of course, may may mga, may emotions na medyo unresolved, basically. So it took her like a few years to like get over that, 'di ba? So parang kahit may mga negative shit, like parang I think at the end of it, like naging positive experience naman siya, hopefully overall, kasi like parang hopefully nag-grow kami as people. Pero like parang, so moving that aside, so how did that impact you naman personally, yung ganung having, basically meron kang mga batang inaalagaan kasi freshman kami that time. Tapos pag-graduate ka na, tapos bakit binigyan ka ng ganitong task? Like, ano yung, yeah, just walk us through yung experience mo and yung naging outlook mo, yung naging, kung anong tingin mo dun sa buong nangyari din. Personal sa'yo, yung impact. Mm. Sa'kin, I mean, hmm, added responsibility siya, of course, kasi Super. during that time, oo, Ang dami parang namin, parang meron kang inampon na ilang ilang kami nun. So 40 plus, parang gano'n, may inampon kang mga batang oo. 40 plus. Alam mo yun, like, ang dami nun. Yun nga din, parang feeling ko, I could say na, oo, at some point parang may part na naging burden siya. Lalo there was an instance dun sa college life ko na nagkaroon ako ng struggle sa academics, Oo. and nagkaroon rin ako ng conflict sa mga kasama ko dun sa student council. Pero yung mga Yeah, part ka bagay ng na gano'n. yun, oh, kasi Naging parang yung mga bagay na yun, parang actually yung struggle na yun, yung context nun, ay parang yung naging root nun is dahil dun sa ano, ay yung conflict na yun is ang naging root nun is dahil dun sa struggle ko sa academics. So Wow, parang okey. yung mismong responsibility na binigay sa amin, yun nga, sa may part nun na naging added na burden siya,
lalo dun sa process. Kasi as much as I want to be yung kagaya nung ginagawa nung ibang mga kasama ko nun before na parang, okay, pupunta kami 'pag once na meron lang silang ganito sa school, yung ganyan-ganyan. Parang sa akin kasi noon ay even though gusto ko yung parang i-allow na matuto on your own, I really want to be a part of the process din mismo. Kasi iba din kasi mismo yung parang 'pag nasa dulo ka na, nag-celebrate ka lang dahil naging successful yung production. Iba rin yung feeling kapag once na kumbaga nag-celebrate ka kasi alam mo na ano man yung naging resulta, nakita mo yung process kung paano siya nabuo at kung paano rin yung naging growth ng mga taong nakasama mo. So, sa akin nun parang medyo hindi siya naging madali lalo't you have to juggle everything ng magkakasabay tapos parang ang dami pang mga nagiging conflicts, issues, tas even dun sa alam niyo ba parang dahil dun sa production ninyo merong taong nag-issue sa akin na kaya daw ako sumasama sa inyo is meron daw akong gustong tao doon. Totoo ba yun? Naging gano'n Oo. siyang oh wow, yan May I ganong didn't klaseng know mga that. issue na parang tawag dun, pinapakalat yung isang taong yon na hindi niya sa'kin sinabi directly pero sinabi sa'kin nung pinagsabihan Yeah. niya. So sabi ko Wow! parang Mga naungkat na tsismis. Wow, oo, 'di ko alam sabi 'yan. oh, 'di ba? Sabi ko parang yun yung mga bagay na nagkakasabay-sabay na kailangan mong i-deal dahil sa ang intention mo lang naman is gustong ma-make sure na maging maayos 'to, pero hindi naman din kasi naiintindihan ng iba kung ano yung kailangan mong i-deal habang tinutulungan 'tong production na 'to, na in reality wala naman akong mapapala dito. Yeah, yan din totoo, yun din naisip ko. Okey lang na puwede ka naman mawala ta's sabihin mo lang sa'min, "Ay, punta ako Sabado 'pag ano niyo na, 'pag meron kayong papakita." Puwede mo yung gawin actually, like Oo, wala kang benefit makukuha sa'min. Pero true. True. 'di yeah, I agree, yeah, 'Di yeah. ba, totoo naman din kasi, pero sabi ko nga nun at the end of the day, it's the experience din kasi parang, more than I mean sa inyo din, parang gusto ko rin maliban sa gusto kong ipa-experience sa inyo, sa'kin din kasi parang I allowed myself to experience yung isang bagay na hindi ko naman na-experience talaga before, which is maranasan na maging selfless. So, Wow. I think that was the first time na parang mas naranasan kong maging selfless in terms of how I've managed my academic life. So, and it was fulfilling at the end. Sabi ko Yeah. nga, for me, it was a success. Regardless of what you guys have experienced, regardless of the outcome, for me, it was a success because of the learnings and the relationship that I have built with these human beings. No, that's true. Yeah, like, kasi after ng production, like, yun nga, I guess hindi siya naging secret, but naging super close lalo yung grupo, which is weird kasi, True. okay, I'm just gonna say it, like, medyo, hindi medyo, tatanggalin ko medyo, failure yung naging final product, sa pinakadulo, may mga mistakes, alam mo, yung final scenes, hindi na rehearse, like, as in talagang, bahala na si Batman sa final scene, basta pakiramdaman na lang, kaya parang, as in, ganong ka-disastrous yung nangyari, but, weirdly, walang nagtanim ng galit or alam mo yun, kumbaga like parang kasi True. may iba na ayoko na, like eto na yun, babay na. Lalong naging close Oo. yung buong block that time, which is so weird kasi ang liit lang nun, ang liit na part lang yun, kasi like na-interview ko si Brule, yung co-director ko, and sinabi niya ang Mm. weird kasi daw yung first sem, freshman, first year first sem, parang feeling daw niya yun na yung buong college life niya kasi nagka-pandemic din, eh. Pero parang feeling niya nakuha niya na yung buong college experience dun sa isang maliit lang, ilang buwan lang na yun na isang Mm. semester. Like na-experience niya lahat. Which is like ang cute lang na idea na like yun yung pinanghawakan niya sa buong 4 years niya sa college. Yung isang semester nung unang freshman year parang lahat nangyari. Parang ganun. So ang Totoo. touching lang. Kasi even until mo graduate, naghihiya ka mag-hangout tayo. I mean with with people dun sa ano. So super tama ka like na mas napatibay nga yung bonding. To the point, I remember, may rule ka before, I remember this, sabi mo, walang open forum ha. Hindi mangyayari open forum dito sa ano natin, sa Oo. block. Walang ganun, okay? Pero Mm. nangyari pa rin siya. Nangyari pa rin siya. Ang Sobrang funny na kasi at iniiwasan mo hindi man talaga. As in, kahit sinasabi namin, true. kuya, kailangan na namin mag-usap lahat. Kailangan namin, sabi hindi, kailangan kayong leaders lang mag-ano. Kasi pag, which is, may perspective ka naman na tama doon na like, keep it sa management, yung problema. Pero nabibleed na siya eh.
So, to the point na like binigla ka namin. I think binigla ka namin, as in talagang Oo. sinabi namin i-bypass natin si Kuya Ray, hindi na natin kaya 'to, kailangan na So, may mga nangyari dun dramatic na pwede siyang maging documentary series. Hmm. Yung araw na yun, ewan ko kung natatandaan niyo yun, but Naalala ko oh yun my kasi God! naalala ko kung paano ko kinomfort yung isang tao na naging parang center ng lahat Issue. nung binatong batikos. Yeah, naging ano siya, City Hall. Parang ganun yung naging vibe, right? Like, True. nagkaroon ng ano. Pero, yeah, like parang reminisce lang ako. But yeah, so, I guess like, ang weird lang to say kasi, like we talk about yung sinabi mo nga na malapit lang edad natin pero like, parang ang layo kasi kung iisipin, kung hindi kami nag K-12, magkakabatch lang tayo. Ang weird nung sabihin, right? Pero dahil Oo. na cut off, naabutan kami ng cut off, if that makes sense, parang ganun. Like, tumagal pa Mm. kami. Meron ka bang impression sa amin before na like, ano ba, immature kami or something? Or parang ganun, like, parang bigla ako nung pumasok idea na kasi like, kahit na close lang sa edad, maybe sa experience, like, yung level, you know, like, parang may gap sa Ah. college level. So, nakita mo ba yun or nakita mo kami as, hindi man let's say equals at that time, dahil sa edad? Hmm, honestly, nung time na yun, even though I'm aware na yung iba sa inyo is mas bata sa akin ng 1 year, meron sa inyong mas matanda sa akin at meron sa inyong kasing edad ko. Pero during that time, hindi ko actually na-feel sa inyo na parang yung treatment ninyo sa akin is equal ko kayo. At the same time, hindi ko rin na-feel na parang magkaka-level tayo. Hindi dahil sa parang sa parang sa maturity or what, kasi I don't consider myself mature din during that time. Pero siguro parang dahil sa parang nakita ko rin yung sarili ko na kuya ninyo. So, mas parang mas nag-push yun sa akin na mas makita kayo na mas bata kayo talaga sa akin. And during that time kasi, since nasa 4th year na ako, I'm already preparing myself doon sa real world na parang yung pagiging professional, the way I stand up, the way I present myself, yung mga ganong bagay. Tapos parang yung time ninyo, kahit na parang magkakasing edad ako, tas parang kasing edad ko yung iba sa inyo, Mhm. ang ligalig. Yeah, Legit na ang ligalig talaga. Parang hindi lahat pero majority, yeah, oo. totoo actually. So parang sabi ko, ang hirap makita na legit ba mas matanda yung iba sa akin dito? Parang nasa gantong level tayo tapos yung ginagawa ng mga taon 'to hindi mapirme sa ganitong puwesto, hindi mapirme sa gantong thought. Yung iba kung makipag-away parang akala mo mga nasa kalye lang na mga batang naglalaro ng patintero ta's napikon, yung Yeah, yung mga mga ganun. gano'n. So parang gano'n yung perspective ko sa inyo during that time. Kaya wala doon sa buong process or sa buong experience na na-feel ko na, okay, magkakasing edad lang kami dito or kuya ko yung iba dito, yung In terms of gano'n. age, yeah. Okay, yeah. I guess yun nga, tama ka. Sobrang immature namin that time. Ang dami kong gusto sabihin pero like explore ko kasi yung mga tao, alam mo yun, like parang may mga moments kasi na, man, remember si blank, like ginawa to, mga ganon. Oo, oo. Pero like, you know, like yun na yung parang broad story. Pero, tawag dito, may sinabi ka about preparing yourself sa pagiging adult. I guess ito yung parang one of the things na parang we can segue a bit. Like, so, nasa ano tayo, mid-20s na. Which, di ako makapaniwalang na part na ako ng mid-20s. Like, parang yung word na yun ng mid-20s, like, hindi nag-click. Mm. Maybe kasi, I guess naging conversation siya before nung iba kong naging guest and nung ano ko din, na co-host na iba yung picture namin na idea namin ng mid-20s and kung ano yung nangyari sa amin right now. Like, nung bata kami, like, parang, Mm. pag mid-20s ako, meron akong bahay, may asawa na, or may pets, parang meron kang picture of like something na ito yung adult life. Pero Oo. ngayon nandito na wala, parang wala pa dun parang ewan ko, like maybe for Nasaan? you, maybe for you personally meron, pero para sa akin kasi like, I don't know, like parang, na yung perspective na yun, nasa 30s naman na, nausog sa 30s. Kasi before 20s ko, akala ko may sarili na akong apartment. Tapos nagre-rent na ako ng condo, meron ako work na like, you know, very like lucrative work na like naka-business suit. Yung parang ganong idea, right? Like very cliche. Oo. Pero like parang as time went on, I guess nagbago. So, ikaw, I guess sa'yo personally, like how is being a young adult? Kamusta ang young adult? Ano yung expectations versus reality mo for being a young adult back then yung 4th year ka versus right now? Like, ano yung mga nag-change? Ano yung mga nag-disappointments? Ano yung parang
parang good kind of like parang Mm. surprises na nangyari sa life mo since then? Nung college ako, akala ko nun dati naplano ko na lahat. Parang Hmm, nung college ako meron akong plano nun before na sabi ko, okey 'pag once na nagkaroon ako ng work dapat ganito, dapat ganyan. Sabi ko pa nun specifically, ang unang rule ko nun dapat hindi ako papasok sa TV. oh Pangalawa, sabi wow, ko hindi dapat ako papasok sa BPO. Yun yung dalawang rule ko, sabi ko interesting. noon na sabi ko ayoko ng toxic na environment. At ang nasa isip ko noon alam ko naman ang corporate life is hindi naman talaga madali, pero I'm somehow hoping na mapunta sa isang company na magiging komportable talaga ako. But then nung grumaduate ako, dun ko na-realize na, shocks, yung mundo is ibang-iba sa kung ano yung plinano ko nun before. And ang ironic kasi yung number one rule ko nun is yun yung naging unang trabaho ko. Parang sinabi ko na hindi ako papasok sa TV. Tapos una ko naging trabaho is TV. Sa TV, yeah. Sa isang TV Kasi, network na which oo, sa shall isang not be TV named na para safe. true. At yun, isang kilalang TV network na currently number one. Wow, nag Lagi may pina-plug pa rin 'no? Plinag din. Pero yun, so tapos parang after dun, nung nag-decide naman ako umalis dun, napunta rin naman ako sa BPO. So, So yung sabi ko yung dalawang no-no mo is naging yes-yes sa adult life? oo, yun yung dalawang bagay na pina-experience sa'kin Hmm, ng Lord na parang, "Okey, ayaw mo 'to, then dun ka muna papasok talaga para maranasan mo kung ano yung ayaw mong mangyari sa buhay mo." mhm. Pero ayun, parang habang tumatagal dun ko rin mas nakikita na totoo naman kasi talaga na ang daling ma-pressure kapag once na nasa young adult stage ka kasi lalo't makikita mo iba-iba talaga yung progress ng mga tao sa paligid mo. Yes. Makikita mo yung iba na they're already making millions, parang yung iba they're already living the life na gusto nila for themselves. Meron silang mga kanya-kanyang pamilya, 'di ba? Yung iba Hmm, pinoproblema kung ano ipapakain sa anak nila habang ako ang pinoproblema ko kung ano ipapakain ko sa sarili sa ko, sarili ko. yung Yes, gano'n. yes. 'Di ba, na parang ang dami mong mga bagay na na hoping ka dati na sana ganito ako by the age of ganito. Pero ngayon na nandito ka na sa age na 'to, totoo yung sinabi mo kanina na titignan mo na nasaan yung mga inisip ko nung dati na plano ko, nasaan Mhm. na yun ngayon. Parang hindi rin siya yung ine-expect mo. Pero, yun din, parang I think that's part of the things na masaya rin sa pagiging young adult kasi hindi mo expected lahat, eh. Interesting. Feeling ko nakakatakot ako maybe nakakatakot, natatakot ako I guess kasi like, paano ba? No, 'di ko iniisip ko kung mag-share ako, ayoko mag-share. Pero kasi yung life ko is like parang gusto ko medyo may predictability, merong like direksyon, yung parang yun yung ginagamit kong word, eh, may direksyon ako at least okay, I'm going here. I don't know kung paano pupunta here pero pupunta ko here. I feel like last year marami nag-change, hindi ko na alam kung nasaan yung here. And I Oo, guess nandun ako sa journey ko right now na nandun ako saan ako pupunta. Kaya parang baka may pressure ako sa being a young adult kasi like where am I going kasi parang naging hindi na siya isang road lang, parang ano na siya totoo. parang malawak na bukid like parang saan ako anong direksyon? Parang gano'n. So Oo, gano'n ka ba kasi like sabi mo nung college ka, very like, "Okey eto ako, no 'to, yes 'to." Gano'n ka. So ngayon ba nag-change na 'yun yung dahil yung mga no-no mo na yung ayoko dito mag-work, nag-work ka dun, both. So like parang nag-shift ba yung perspective mo when it comes sa life na like mas go go ano ka lang, go with the flow or nandun pa rin yung preparedness mo na at least mong like anuhin yung kontrolin kung saan ka pupunta like ano ng tingin mo ngayon sa life or outlook? mm. There was actually a season in my life na parang nung medyo na-overwhelm na ako doon sa pressure na na tumatanda na ako. Tapos 'pag nakikita mo yung buhay ng ibang tao na yun nga, na they're already successful on their own, tapos ikaw parang andoon ka pa rin sa normal na life na parang Mhm. iba yung expectations sa'yo ng mga tao. Lalo't parang siyempre coming from nung college ako na yung academic achiever, parang umano ka na president's lister or parang Oh, grumaduate yes. ka na ganito, nakita ka ng mga tao na parang kaya mong gawin 'tong mga bagay na 'to, and then pagdating nung young adult, parang feeling ko napag-iiwanan ako.
Yeah, I feel the same Yung way. Yeah, I 'di ba, understand yung you. I gano'ng get you. pakiramdam. Nakakatakot, right? Like, parang ang bagal ko. Yun yung parang True. pumasok sa'kin na thought. Yeah, I agree sa'yo, I agree. Totoo na pag nakikita mo na ang hirap, mas lalong ang hirap kumilos kasi parang feeling mo every time na meron kang ita-take na step, puwede yun maging ano, eh, puwede yun parang alam mo yung glass? Alam mo yung parang laro sa Squid Game Sa na Squid Game, parang yung may dalawang glass yeah, na ta's may pipili mamimili ka. ka ta's yung isa Yeah, yeah. doon is puwede kang malaglag, parang gano'n yung pakiramdam nun during that time, and I think it was my quarterly life crisis na Yo, na same. yeah, Like, yeah, last year, 'di like, naging, ba? yeah, quarter life crisis yung, yeah. I mean, kaya din yung midnight crisis yung pangalan, by the way, kasi like, ito yung buong concept. Like, yun. Anyway, go on, sorry. True. Okey. Ay, ngayon ngayon lang sa'kin na-make-sense kasi sabi ko Ngayon lang. itatanong sana yun mamaya. Pero yeah, yun, Okey, ngayon lang midnight. sa'kin Kasi like, nag-make sense usually yun. laging, yung co-host ko kasi laging madaling araw kami nag-uusap before. So, tas ang Ah, pinag-usapan namin yun, yung pinag-usapan natin right now, yung mga ganito lang stuff. So, parang nagkakaroon ba tayo ng midnight crisis? Like, yun, every midnight. Midlife crisis every midnight. Parang ganun. So, I guess naging yun yung naging name niya ah. eventually. Um, Akala ko may connection siya dun sa midnight kasi madaling araw kayo lagi nag-uusap. yes, yun din. Yeah, yun din. Yeah, yun din. Yun din, Yun, madaling araw, okey. yeah. So, 'Di ba ang then dami naging kong ano rin inisip siya. na hunch rather than na parang Tama, itanong tama sana yung sa hunch mo. inyo. There we go, yeah. Charot. Ayun, pero going back yun, so parang feeling ko lang during that time ang hirap na mag-take ng step kasi parang at rest lagi yung kada decision na kailangan mong gawin sa buhay mo. Kasi siyempre At 'pag once na rest. may pinili ka namang path, hindi naman siya agad-agad na puwede kang umalis. Parang 'pag may Hmm. pinili kang path, you have to take responsibility doon sa path na yun, and you have to own it muna before ka actually makalipat doon sa iba kung sakaling makita mo na hindi talaga siya para sa'yo. So parang yun yung isang part na kinatakot ko rin nun before na ang hirap tumapak sa kada desisyon kasi feeling ko kada desisyon is makakaapekto siya sa kung ano yung magiging direksyon ng buhay ko. Nakaka-relate ako sa inyo. Parang, I agree sa'yo na parang at one point parang ayoko ng kumilos, ayoko ng gumalaw kasi like parang, ewan ko kung na-feel mo yun, but ako kasi minsan may gano'ng vibe Oo, ako at one point na ayoko na. Parang hindi naman sa ayaw mo na sa life, pero like true. parang lahat ng gagawin ko, ito yung mangyayari. Like parang meron siyang like connective na gusto ko ba 'to, kapag ginawa ko 'to, ito yung mga mangyayari. Like parang ako gano'n ako True. nag-overthink kasi ako. So I don't know if like you felt the same way. Kasi sinabi mo nga sa decisions mo like kailangan mo mag-commit, kailangan mong like Mm. pumasok ka here. Wala nang aatras. Kapag atras ka, like made-delay ka lalo or ano ka, like malalag ka, gano'n. So, um, yeah, sorry, I think may sasabihin ka? Hindi, actually totoo yun, yung kaba, yung takot. I think parang yun yung isa sa mga bagay na hindi mo naman din kasi talaga maiiwasan kapag nandoon ka. Pero 'pag once na andoon ka, hindi mo rin siya maiisip na normal. Hmm, Na siguro since dumaan ako na doon sa bagay na yun, dun sa'kin nag-make sense na, "Shucks, oo nga normal siyang dumadaan sa mga taong nasa ganong age or parang nasa ganong klaseng season of life." Pero 'pag andoon ka kasi hindi mo rin maiisip na ang hirap rin i-process na, "Shucks, normal lang 'tong pinagdadaanan ko." Kasi yun nga, parang feeling mo lahat is maapektuhan kapag once na meron kang maling ginawang desisyon. Pero throughout the years naman din, siguro that's one of the things that I'm thankful rin naman sa Lord na after several years of exploring and exploring, I can say na I'm still exploring and I'm still in the season na kung saan I'm still trying to figure out kung saang direksyon ako dapat pumunta. Pero unlike before, masasabi ko na somehow natanggal ko rin yung pressure sa sarili ko na hindi siya go with the flow, pero I'm allowing myself to fail. okay, Na kung wow. sakali Yeah. man na hindi talaga mag-work sa'kin 'tong bagay na 'to, then that's fine. Kasi nung mas nag-hit siya sa'kin nung na-receive ko yung mga rejections dun before. Parang after that season na nung season na akala ko parang okey na talaga ganyan-ganyan, tapos nung na-receive ko yung mga rejections, parang sabi ko, "Shocks, ang laking sampal sa'kin nung rejection na hindi ko ina-expect na, pati pala itong bagay na 'to mararamdaman ko." Pero sabi ko nga nung inalaw ko rin yung sarili ko na magkamali, dun din ako mas natuto. Dun rin ako parang mas nakapag-reflect sa sarili ko kung ano yung mga bagay na dapat ko talagang matutunan growing up. And thankful din ako kasi I don't think na makakaabot din ako sa puntong 'to na nakakangiti-ngiti din ako at nakakapag-joke about life kung hindi ko rin na-embrace yung failures ko from the past. Mhm.
Interesting. So, meron bang do you meron ka bang moment where nag-change yung perspective mo? Na parang, "Okay, I'm gonna try to, like, be more open sa failure." Like, meron bang moment or parang ano siya, thousand cuts na, like, eventually lang, like, sige na nga." Dati kasi siguro ano lang, ang tawag dun parang one interesting fact about me, akala mo Wow. talaga fact. Akala mo talaga interested sila sa Yeah, fact na yun. Pero nag-Wikipedia 'no? yung tawag dun, dati kasi nung grumaduate ako, I think never kong naranasan actually na ma-reject sa kahit anong company. So Okay. parang after kong grumaduate, 'di ba nag-a-apply ako sa mga trabaho, sa mga iba't ibang company, and even Mhm. as a fresh grad, even do sa malaking TV company na yon or TV station na yon, hindi rin naman ako na-reject. So parang parang in 5 years, hindi ko naranasan na ma-reject sa kahit anong company, na parang feeling ko 'pag once na meron akong in-applyan, nag-interview ako, matik alam ko sa sarili ko na, "Okey, papasok ako dito. Magugustuhan nila kung paano ako sumagot sa interviews," yung gano'n, gano'n. Not until nung meron akong in-applyan na isang company na gusto kong pasukan because of the opportunity, tapos bigla akong na-reject. Kung ano pa yung First gusto mo. interview pa lang. So parang yung moment na yun, dun ko na-realize na, "Shocks, hindi pala ako magaling." Parang hindi pala ako yung ine-expect ko sa sarili ko na magaling pagdating sa interview. Yun yung time na kinestion ko yung sarili ko on how I communicate, on how I present myself, ganyan-ganyan. Kasi sabi ko nun, akala ko nga talaga, 'di ba, parang na-prepare ko yung sarili ko in life, which is the reason akala ko na naging rason kung bakit natatanggap ako sa mga companies na 'to. Pero yun yung parang nag-remind sa akin na, okay, I have to stay grounded, na hindi hindi porke na hinanda ko yung sarili ko sa kung ano yung parang puwede kong kaharapin sa life is yun talaga yung mararanasan ko. Kasi there will always be a time na kung saan kailangan kong harapin na hindi ako magaling sa lahat ng areas, and that's fine. So, yun yung parang nag-hit sa akin na season ng buhay ko na, okey, na-humble ako dun sa season na yun, na-humble ako dun sa time na yun, and mas natutunan ko na kung sakali man ma-reject ako dito, hindi ko ipe-pressure yung sarili ko or hindi ako masyadong magiging harsh sa sarili ko about dun sa bagay na yun. But instead, magre-reflect ako sa kung ano yung naging pagkukulang ko during that time. Mhm. Speaking of reflection kasi, like, I think you brought it up a few times, like, parang I feel like parang ano ka, you're a man of faith kumbaga, kasi Mm, I could say devout Christian, right? mm. How did that help you to, like, parang sa part ng journey mo to, like, absorb that and to take yung pagiging yung na-humble ka, so how did that, like, parang how do you, like, paano siya nakaano sa'yo, nakatulong kumbaga, or para ma-process yung mga bad stuff na nangyari sa life mo? Alam mo, ever since nung graduate ako, one of the things na lagi kong sinasabi sa sarili ko na if merong opportunity na dadating sa akin, I would take it as an opportunity na binigay sa akin ng Lord. At kung yung opportunity na yun is yung magiging reason kung bakit mawawala ako sa Lord, then I would gladly let go of that opportunity rather than my faith. Kung share ko lang din, parang there was an instance before nung part pa ako ng isang TV production. Parang during interviews nun, since ako lang kasi nag-iisang fresh grad nun nung nag-apply ako lang yung nag-iisang fresh grad na candidate dun. Kasi yung iba doon Wow. is may mga working experience na, yung iba doon is galing parang mga Lasal, Ateneo, UST, ganyan-ganyan. And Batak. they're all big universities, 'di ba? Pero sabi ko nun, parang ang ginagawa ko nga nun, kasi yung CR nila nun during that time is nasa 4th floor sa pagkakaalala ko. Tas yung HR is nasa 6th floor. So Okay. kinakailangan pang mag-elevator para lang mag-CR. Pero before ako pumunta dun sa mismong interview ko, I always make sure na meron akong time para pumunta sa CR to pray before ako pumunta sa actual na interview ko. And then ganun lagi yung ano ko. Tapos nung natanggap na ako dun, yun yung unang-unang bagay na ni-remind ko sa sarili ko na itong opportunity na 'to is binigay sa akin ng Lord. Therefore, 'pag once na merong nangyari, kailangan kong i-let go 'to rather than dun sa time na dapat nasa Lord. So, yun actually yung reason kung bakit ako nag-resign doon sa TV Wow. production na yun. Okay. Kasi nung kinailangan ng ma-compromise even my Sundays,
pinili kong i-let go yung TV company. Yun siya. So, and nung nag-progress yun sa iba't ibang mga klase sa iba't ibang mga companies, yun yung minake sure ko na madadala ko. Kasi siyempre 'pag once na nag parang habang tumatagal, 'di ba, growing as a young adult, ang daming mga influences sa paligid, ang daming mga bagay na puwedeng makapagpaapekto sa'yo, environment mo kasi iba't ibang exposure yun, eh, iba't ibang klaseng environment yung ma-expose ka sa paligid. And I just parang nung mga times na yun, even up until now, I just have to make sure na ano man yung lugar na pupuntahan ko, mananaig pa rin kung ano yung belief ko. At kung ano, kumbaga mag-i-stand pa rin ako sa kung ano yung faith ko. So, proud ako na at the age of 27, hindi pa rin ako umiinom, hindi ako nagmumura, at I still maintain my purity. Mhm, Kaya grateful ako na yung mga bagay na yun is patuloy ko namang nailalaban I mean, in spite of the situation or the environment around me. mhm. Wow, ang linis mo. Ang linis mo. Kumbaga kasi ako nagmumura ako, eh, yung mga lahat ng stuff na sinabi mo like wala. Alam mo yun? Um, Sa'kin pero like No interesting yung judgment. faith. Yeah, pero yeah, wait, interesting yung faith yung sinabi mo kasi kanina about na-compromise sa Sundays mo. So, naisip ko lang at that point, iniisip ko yung kung ako yun, let's say like, ewan ko, inisip ko yung sitwasyon mo that time na at the cost of your like, let's say career and yung Mm, financial like willing ka at that point na kung hindi tumiklop basically. Like you're willing to let this go. Yung mga ganong stuff, yung financials, yung reputation, maybe yung bango ng resume na tatagal ka here na mas matagal mm. pa. How did you like, paano mo yun na ano how did you come into terms with that na like mas mangingibabaw yung faith above all else? Like parang how did that like form? Kasi it's hard na like hindi I feel like hindi siya natural. Of course, yung sasabihin ko temptation siya pero like yun yung Mm, basic needs na need mo ng work, need mo ng true. pera. So parang how did you like parang push that aside para like hindi maano ko sa faith ko like I'll hold it like i-hold ko siya strong. Paano mo siya na navigate mentally, I Mm. guess. Kasi yun yung faith kasi, ang essence naman kasi ng faith is regardless how uncertain yung situation or 'di ba 'pag once na since yun nga tayo gusto natin na alam natin kung ano yung mangyayari sa future. If possible, gusto natin na planado lahat. And ironic siya kasi yun yung personality ko na gusto ko planado talaga lahat sa future. Pero yun rin kasi yung beauty ng faith na hindi mo alam kung ano yung possibility ng situation sa future. You just have to trust God sa kung ano yung pwedeng mangyari. Na gustuhin mo man o hindi yung mangyayari sa future, kailangan mo siyang i-embrace kasi may tiwala ka sa Lord, yung gano'n. So, nung time na yun, nung umalis ako dun sa TV production, yun yung pinanghahawakan ko nung time na yun na, alam ko sa sarili ko na I'm prioritizing God over everything in my life kasi career is my life during my time. And sinabi ko lang no'n na may tiwala naman ako na anuman yung paglagyan ko after that is ang Lord yung magde-decide sa kung ano yung magiging path ko. At kung maghirap man ako dahil do'n sa naging desisyon ko, then that's fine. Kasi at the end of the day, it's not about my life, but it's about how I showed my life to God. Na ano man yung maging buhay ko, ang pinakaimportante is during the process, nagtiwala ako sa kanya. So, hindi siya yung parang siguro is understanding din na I decided to let go of my worries about what my life will be, and nag-decide lang ako na yung buhay ko is nasa kanya lang talaga kahit anong mangyari. So, yun lang yung pinag-ikutan nun. It's all about the faith. Fascinating kasi like na-curious ako when did it start yung ganyang big strong devotion mo sa faith mo? Actually, before ako graduate, nung college ako, Christian na ako before pa. Nag-start akong maging Christian nung high school, eh. Pero hindi pa talaga ako yung parang sobrang lalim na Kristiyano or yung parang, Christian lang kasi uma-attend ka ng church, 'di ba? Yung parang Christian lang dahil
Sunday yung ganyan-ganyan. Pero kasi nagkaroon ako ng turning point nun when nagkaroon ako ng, um, sitwasyon na kung saan pinag-isipan kong mag-decide kung kailangan ko ng umalis sa simbahan or not. Kasi hindi ko na nafo-fulfill yung responsibilities ko. And then there was an instance na yung leader ko noon, which is also the youth pastor during that time, is in-sponsoran niya ako para sumama dun sa youth camp. Oh, So, okey. nung Ilang umattend taon ka ako that ng time? 19 o 18. 19, okey. Oo, gano'n. Tapos during that time, nagkaroon lang ako ng moment no'n na na-reflect ko kung ano yung nangyari sa buong buhay ko, na ang na-realize ko ang gulo Oh, pala talaga wow. ng buhay ko. Parang ang daming nangyari sa buhay ko at saka parang ang dami kong ginawang kalokohan sa life ko and even up until now. Pero dun ko na-realize na sa lahat ng nangyari sa buhay ko, never akong iniwan ng Lord. So, during that time, it was actually an altar call na nagpa-realize sa'kin na in those years, sa lahat ng pinagdaanan ko, ako lang pala yung nawala sa Lord, pero never nawala ang Lord sa buhay ko. So, yun yung naging start actually ng decision ko na sinabi ko sa sarili ko na I have to make it up sa lahat ng mga bagay na naging pagkukulang ko sa kanya. So, the least that I could do is ilaban siya kung saan man ako mapunta. And hindi siya naging madali of course sa simula, pero, it was a fulfilling journey din. Kasi hindi naman talaga madali 'pag once nandun ka sa process, 'di ba? Kahit anong proseso naman ng buhay hindi madali, pero kapag nag-focus ka lang din kasi talaga sa kung ano yung pinaka-goal mo and pinaka parang reason mo kung bakit mo ginagawa yung mga bagay, then dun mo mas makikita yung direction mo sa life. Wow, okey. Interesting. So, ang dami kong gustong direksyon, eh. Pero like, paano ba? Why do you think na important yung faith din? Especially sa generation ngayon, so you said kanina maraming temptations, right? Ako personally kasi hindi Mm, ako hindi ako religious. Maybe you could call me mm. spiritual, maybe. Um, ikaw I feel like nandun ka sa religious, like parang yung institution, the church mismo, like you ano, you do it. So like parang do you think important siya right now sa generation natin or sa upcoming generations pa? Kasi Gen Z tayo, I think, and susunod na yung Gen Mm. Alpha, right? Like parang sa generation ngayon na mas, let's say, mas nagiging agnostic na or mas yung faith is Oo. doesn't like hindi na siya yung forefront compared before. How do you think paano sa tingin mo parang gaano ka-importante pa rin yung faith sa generation natin? Do you think it's as important sa societally speaking or like parang it's more of a personal ano lang sa'yo, personal na parang it's more of a personal thing. What do you think? Ako Anong ano nan mo dun? Ako naniniwala ako na importante siya sa lahat regardless of generation. Kasi Mhm. ngayon may generation beta na and naniniwala ako na sobrang importante na makita ng mga tao kung na nag-e-exist ang Lord, nag-e-exist si God. I'm not the type of person or I'm not the type of Christian that would force others na maniwala sa belief ko. Kasi I don't want na parang force yung maging dating. And I've seen a lot of parang Christians sa social media na parang sobrang aggressive to the point na yun yung nagiging reason kung bakit maraming taong ayaw sa Christianity. Yep. Pero Or maybe sa gusto religion ko lang as a whole din. yung Mhm. ganun. And I just want everyone to understand that ako personally as a Christian and as a leader as well in our church na we are here as a vessel lang ng word ng Lord sa mga tao pero hindi kami yung magiging rason ng transformation sa buhay ng ibang tao. So parang sinasabi ko doon na wala kaming karapatan to condemn. Wala kaming karapatan para i-point out yung kasalanan ng mga tao sa paligid namin. Ang goal namin is to share the same love that we have experienced firsthand from God. At yun lang yun. So, naniniwala ako na if there's an opportunity for the people na makilala ang Lord, then I hope na they will give themselves a chance to know God
Kasi having God in my life, especially as a young adult, is something na para sa akin is yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Kasi hindi nawala yung problema ko, hindi nawala yung mga crisis sa buhay ko. In fact, pinagdaanan ko nga lahat ng yun. Pero dun ko mas nakita na parang sa mga ganong klaseng sitwasyon ng buhay ko, I can always depend on someone na alam kong in control sa buhay ko. And sabi nga nila 'di ba, na ang peace naman is not the absence of trouble, pero it's knowing who you can depend on. Peace is being in a situation na hindi man maganda, pero you're confident na hindi ka nag-iisa. So, ayun. So, having my faith with me right now, it brought me peace na hindi siya yung makamundong peace, pero yung klase ng peace na ano man yung sitwasyon na paglagyan ko, alam ko sa sarili ko na I can still go on. Kasi meron akong kasama sa journey na 'to. Do you think we need religion? I don't know, masyadong loaded yung question ko na yun. Like, Oo. kasi like, yun nga, yung the institution, the religion. Kasi, do you think need yun? Or pwedeng you could take yung, let's say, concept of a God or, ewan ko, masyadong napupunta na tayo sa ano, but, Oo. pero hindi siya naka-envelop into like a, let's say, yung word institution or like an Mm. organization. Do you think like parang ano, people could like do that or does it go hand in hand sa perspective mo? Na kailangan may institution or organization that nag-a-umbrella nung faith na yun. Do you think faith is enough or need natin ng structure sa faith, which is yung religion? What do you think of that? For me, we need God, Okay. and the religion itself and the church itself is only a byproduct or a fruit of your love to God. Mhm. Kumbaga parang kasi ang simbahan or yung religion, hindi naman yun yung buhay mo talaga. Ang buhay mo is ang Lord. At kung magiging part ka man ng isang church, yun yung bunga ng pagmamahal at relationship na meron ka sa Lord. So, parang you don't really have to force yourself to be a part of a certain church. Pero I would recommend na in order for you to have that expression of your love to God, I would suggest or I would encourage you to be a part of your church. Mm. Interesting. Why do you think so? Kasi parang pag once kasi na 'di ba, one of the commandments na meron sa Lord, actually the second greatest commandment na meron sa Bible is love your neighbors as yourself. And yung unang-unang commandment, the greatest commandment is love the Lord your God. So kumbaga parang kung susundin lang natin yung dalawang commands na yun, of course, you have to love your God and then you have to love your neighbor. And what better way for you to express that love na kung saan, which is to be in a church na kung saan mas may express mo yung bagay na yun. So, naniniwala naman kasi talaga ako na wala naman kasi talagang perpektong simbahan. There will always be flaws kahit saan naman talaga mapunta. Pero you have to remind yourself that the reason why you're there is because of God. Mhm. Okay, tatanungin kita isang tanong kasi like, I think kasi philosophy, hindi naman ako nerd, but Okay. medyo fascinated ako diyan sa ganyang perspective. So, kasi may sinabi ka kanina, sa segue lang tayo here, tas alis na tayo, okay? Gusto ko lang daanan Go, 'to, go, go. tas alis na tayo kasi medyo masyado 'tong feeling ko tatagal 'to. Pero curious lang Oo. ako ng perspective mo, mabilis na lang. Kasi sabi mo kanina like parang may idea ka na, yung mga decision mo like parang usually basta meron kang nag-allude ka lang sa fact na like parang hindi mo completely control yung life mo, parang nina-nudge ka into a certain direction, right? Kasi may sinabi kang Mm. may mga ayaw kang gawin sa buhay na for some reason binigay sa'yo ni Lord. Yun yung sinabi mo like binigay sa'kin or Mm. like parang ito yung naging dito yung direction ko pa rin kahit na ayaw o iniiwasan ko. Oo. So yung idea mo is like hindi ka, let's say, sasabihin ko na yung free will basically. What do you think of that? Kasi do you believe sa concept na yun of free will? What do you think of that? Kasi like may ibang tao na ayaw yung ganong konsepto na may kumo-control, yun yung word sa life Mm. nila. Gusto nila hindi, ako yung in control, ayoko na may higher being or entity na like parang nagdi-dictate kung saan yung buhay ko pupunta.
Right? So ikaw, anong tingin mo dun sa perspective nila of like free will? I guess we're going sa philosophy na at this point kasi Oo. mukhang kasi from what I'm hearing, parang comfortable ka sa idea na merong guiding force sa life mo. And Mm. that means necessarily hindi mo 100% kontrolado yung life mo. Like hindi sa hindi kontrolado, kumbaga may kumokontrol. And like parang how do you think of that? Sa ganung klaseng concept of like free will and yung Oo. basically determinism, like medyo determine yung life mo. So anong tingin mo doon? Gusto Ah, ko lang daanan siya. Ewan ko kung gusto mo oo. siyang palawakin pero gusto ko lang tanungin yun and then we can get out. Kasi masyado Go siyang deep. lang naman. Yeah, go. Actually, when it comes to free will is being given to every one of us. And I know parang nagtutunog siya na parang, okay, someone is controlling my life because someone is really in control of my life because someone already knows kung ano yung mangyayari sa buhay ko. Pero yung free will kasi is already given to all of us. Yun nga yung rason kung bakit mayroon tayong mga kanya-kanyang nagagawang desisyon sa buhay. Okay. And the reason why I'm clinging to God about it is because I know to myself that I can do whatever I want. I have the freedom to do whatever I want in life. I have the freedom to choose a path that I want in my life. Pero hindi ko kasi alam kung ano yung path na alam ko talagang makakatulong for me. Or yung path na magle-lead talaga sa akin towards victory. And I'm not saying victory as in victory na smooth path. Pero victory as in yung path na kung saan I may fail, pero I learn. Which is the reason why I am depending on the one who knows everything. So I believe that God is not really someone na parang dinidiktahan kung ano yung dapat kong gawin sa life. Kasi I still have my free will. Pwede pa rin akong mag-decide sa kung ano yung gusto kong gawin sa buhay ko. Pero alam ko lang sa sarili ko na in order for me to be there sa buhay na nakalaan talaga for me, I have to trust God and I have to ask God for guidance. Mhm. So do you think may free will ka pero hindi necessarily deterministic yung Yes. life mo? Okay. Yes. Okay, interesting. Okay. At least na-clarify yun kasi like parang okay. Interesting. Oo. Marami pa akong tanong. Alis na tayo dyan. Kasi like parang naging ano Go na siya, lang. naging parang about faith and naging philosophy na kasi like parang. Pero like True. may sinabi kang word about parang victory. Parang na-curious na ako, Mm. ano yung napipicture mo of what success is? Ano yung tingin mong, kailan mo masasabi sa sarili mo na successful ka na? Mm. Gandang tanong nun. For me kasi success is a life na kung saan ikaw mismo is contented na. It doesn't Okay? have to be the kind of life na parang glamorous or the kind of life that everyone defines. It's the kind of life for me na kung saan masasabi ko that I'm happy with everything that I have done in my life. I'm happy with my choices. I'm happy with the things that I've experienced regardless kung ano man yung kinalalagyan ko. Mhm. Gustuhin ko man na may sabihin na parang success is yung buhay na may pera ako. Pero for me kasi masasabi mong successful ka kung contented ka na talaga sa buhay mo. It's all about being content. When do you think mako-content ka? Maging contented? I think yung definition ng content, it depends on the person din. Yeah. So ano It's yung definition allowing mo? for me, it's allowing myself, unang-una, hindi compare yung sarili ko sa iba. Pangalawa is makita yung sarili ko sa buhay na kung saan ako masaya. At kung Okay. tatanungin mo ako kung saan ako masaya, Yeah. kasi parang feeling How ko does sabi that ko look like? magsasanga yan eh. Yeah, Yung like mga parang kumbaga ganun-ganun. ano yung image, ano yung visual, can you paint us a visual of like what success like looks like? Like parang maybe hindi lang materialistic but kumbaga ano yung itsura nun kumbaga. Kasi may sinabi ka mga Siguro, ito yung keywords eh, but ano yung tangibly ano yung itsura nun sa oo, mata mo? Yeah. siguro yun yung yun yung parang isang bagay din na na parang meron sa akin. It doesn't have to be tangible. Okay. It doesn't have to be specific. Kasi for me, happiness is something that you don't really have to define.
Kasi 'pag once na merong iba kasi yung goal, iba yung parang kasi yung human nature meron tayo sa'tin na hindi tayo makokontent kahit nga tumaas ng tumaas yung sahod mo, you will always be hungry Greener for pasture. more, Yep, 'di lagi may ba? greener pasture lagi. 'Pag nandoon ka na sa 'Di kabila, "Ay, ba? meron pa dun, meron pa isa." Yeah, Oo, so which is gusto mo pang puntahan yung bagay na yun. yep. Pero siguro parang it's a life for me na kung saan makikita ko na siguro 'pag umabot man ako sa pagtanda, na kung tumanda man ako, makita ko lang kung ano yung mga naging progress ko in life and masabi ko sa sarili ko that I am grateful na pinagdaanan ko yun. Yun for me yung magiging greatest success ko in the future. 'Pag nasabi ko sa sarili ko sa pagtanda ko na I'm happy with everything that I have experienced in life. Mhm. And Yun that na yun. and for you, accept mo yun na it's gonna take a while bago mo makuha yung, Yes. let's say, happiness. Paano ba? That's a big ano, that's a big word to say, Yes. like, yeah. Oo, parang you can have your little successes sa seasons mo ngayon, eh. Parang puwede kang magkaroon ng mga small successes, ng mga happiness mo na yung temporarily, pero yung greatest success in life is 'pag andoon ka na sa peak na yun ng life na masasabi mo na, "I'm contented with everything at I'm ready." Kung sakali man yung gano'n. Yeah. Interesting, fascinating. Hindi, ang fascinating lang sa'kin kasi like, yeah, I guess yun nga, yung, may sinabi ka about you like parang comparison to other people, it's gonna be difficult na mawala yun sa True. sistema mo, right? Especially like, I mean ako, like, aminado din ako, like, ang hirap kasi like, yung nga, social media. Ang dali lang tumingin na, oh, ito yung Totoo, nangyari sa life nitong person A, person B. And then iisipin mo, okay, nandiyan siya ngayon. Where am I? So parang may totoo. sinabi kami about ng co-host ko about time zones. Yung parang yun yung maganda Hmm, naming perspective na iniisip na like, maybe ganito na, maybe gabi sa kanila, pero umaga pa sa oo. atin. Maybe like, pupunta Ang rin, ganda nun. maggagabi rin here, pero it's gonna take a while. Parang ganun. True. So, ah, paano ba yun? Ang dami mong sinabi na parang gusto ko like anuhin lang. Parang i-dig pa deeper. Pero like, so, na-curious ako, can you like tell us about a little sa good and bad? Mas curious ako sa bad experiences mo dun sa TV network which shall not be named. Like, I'm Hmm, sure hindi lang naging factor yung Sunday, na parang oo, mandatory Sunday. I feel like may mga small factors din. Like, wala kang, okay lang na wala kang sabihin na name, you can, para yes. safe tayo. Pero na-curious na ako, dahil sinabi mo nga, ayaw mo dadaan tayo sa BPO later, but sinabi mo, ayaw mo Hmm, kasing mag-TV network. Weird sa akin yun kasi, pumasok ako sa communication, oo. arts and com, so like theater, TV, broadcast, like nandun na yung mga ganun. Ano yung idea mo ba before? Actually, hindi ko siya natanong kanina, but ano ba yung gusto mong gawin before nung nasa college ka pa at iniiwasan mo yung TV at like BPO? Ano yung napipicture mong life mo that time? Anong work, basically? Ayun since naungkat mo na 'yan, honestly nung Yeah. college ako gusto ko talaga maging radio DJ. Okay. And ironically, sabi ko nga nun 'di ba parang throughout the years na never ako na-reject, the only company na nag-reject sa'kin is a radio company. Of all, like, so kung ano pa talagang gustong-gusto mo, right? Oo. Yeah. So parang yun yung parang mga ironic na nangyari sa life ko kasi yung ayaw ko yung napuntahan ko tapos yung gusto ko pa yung ni-reject ako. Pinreject ka, yep. So parang yung nag-iisang rejection na sabi ko, "Shucks." Sabi ko parang, "Okay, maybe it's really not for me." Pero, Do you doon sa still, TV kas yeah, ha? do you still think na like, nandun pa rin ba yung picture mo by the way na gusto mo siyang gawin or like nilet go mo na yung dream na yun? Sa'kin ngayon ni-let go ko na siya kasi iba na yung gusto kong mangyari sa life if Wow. possible. That's a heavy thing Oo. to say. Ewan ko, maybe for me, but ang bigat nun kasi like may pinipicture ka for so long and maybe nandun ka na sa point na like hindi na yun yung life mo or hindi na yun yung gusto mo maging life. Wala lang, parang naano lang ako bigla doon sa like Mm. ganung perspective na like etong life na to na pinicture ko, bye-bye na. Like, oof, that's heavy. That must have felt heavy na para tanggapin mo. Oo, it took me ano din, parang it took me long before akong nag-decide na i-let go yung dream na yun since yun nga sabi mo nga it's been several years, parang it took me several years para ihanda yung sarili ko doon sa bagay na yun. I even practice modulating my voice kasi hindi ganito yung pagsasalita ko nung college ko. Bago niyo pa ako nakilala hindi gano'n yung boses ko. I mean, para akong tropa ni Doraemon kung magsalita dati yung Sino ganyan-ganyan. si Pero Damulag or si ano, si si Neo? Nobita.
Si Nobita, Si yeah. Nobita. Parang akong laging may rant sa Doraemon! buhay 'pag masana, Oo, yeah. yung gano'n. So, parang walang sumiseryoso sa'kin dati. Pero siguro parang nung habang tumatagal na-realize ko lang din kasi na hindi ko naman siya totaling sinusukuan. Pero, parang sabi ko nga nun na I'm allowing myself lang talaga to explore. Ayoko lang kasing ikulong yung sarili ko doon sa isang area na yun just because I want it to happen. Pero I want to allow myself to explore more opportunities which includes a variety of roles in life. So, yun yung rason kung bakit ko siya na-let go na hindi ko na siya pinursue, pero hindi ko kino-close yung doors ko totally doon. Okay, gotcha. Akala ko yun yung idea mo kasi sabi mo letting go. Maybe naisip ko like hindi mo na ba gustong balikan or i-try ulit 'pag may chance, Hindi parang naman. gano'n? Yun, kumbaga parang nag-move on ako dun sa bagay na yun, pero I'm not closing doors in case na merong mag-open, Uh-huh. yung gano'n. So, ayun. Pero going back doon sa question mo about dun sa TV. Oo, sa TV, Sa TV naman kasi parang, na-endure ko naman parang yung mga bagay kasi nangyari doon, endure. hindi kasi talaga ano, hindi kasi kaya rin parang nung nagsimula pa lang kasi talaga ako doon, grabe na parang I started there na ang shift ko is 20 hours per day. Per day? Per day at hindi yun bayad ng OT or whatsoever ha, yun yung fixed na parang shift ko na Oh, yung amount ng man. bayad ko monthly is yun. So parang part ako ng So, editing. OTTY? Oo. Actually, part nga talaga yun sa ano ko, sa trabaho ko, kasi parang nung sa interview pa lang ang nakakatawa nun, parang sabi ko, "Ano, 'di ba kilala niyo ako nung dati na parang leader type yung responsibility." Hindi niyo naman ako Mhm. nakilala sa editing side. Pero Yeah, ang hindi ka trabaho ko yeah. dun is nandun ako sa editing team. Kasi na ano, kumbaga parang sa interview kasi nun medyo na ano ko lang, na-persuade ko lang sila na ilagay ako sa editing kahit hindi ko rin naman alam kung paano yun. Pero ayun, so kumbaga parang nag-start ako dun 20 hours a day and then nung nakausap ko yung executive producer ng Wowwin which is si Sir Gret. Hi Sir Gret, kung sakali mapanood mo 'to. Ayun, nung nakausap ko siya natuwa siya sa akin actually nun. So yun yung rason kung bakit kinuha niya ako nun sa studio. Na ang naging shift ko na nun from 20 hours is naging 16 hours. Parang Nabawasan ng blessing na 4 nabawasan, 'no? hours. Yeah, Oo, like nabawasan, yeah. parang akala mo naman talaga. Pero ang pinaka-challenge lang dun kapag once na dire-diretso siyang araw, eh. Kasi siyempre kung 16 hours ang matitira na lang sa'yo na oras is 8 hours, wala pa dun yung biyahe mo, wala pa dun yung kain. So yung remaining na tulog mo dun is para ka lang pumikit ta's dilat ka na naman andun ka na naman sa studio. So, yun yung andoon. Pero yung pinaka naging ano kasi dun, I'll be honest, hindi healthy yung environment sa TV. And probably hindi ako mag-i-speak on behalf of everyone kasi siyempre iba-ibang experience ng mga tao. Pero from my experience, hindi kasi since iba kasi yung ano ko, iba yung parang belief ko, iba yung parang stand ko, iba yung parang life na meron ako. Ang daming kong nagiging conflict just because of that sa ibang mga ka-work ko. Meron akong mga close doon pero mostly sa kanila parang instead of ma-receive yung respect dahil iba-iba yung paniniwala namin, I respect them sa kung ano yung pinaniniwalaan nila sa life. Sabi ko nga nun, hindi ako yung tipo ng tao na parang ifo-force yung isang bagay sa isang tao just because yun yung pinaniniwalaan ko. Kaya yun yung rason kung bakit nirerespeto ko sila about it, pero hindi kasi yun yung respect na nare-receive ko from them. Parang there are times na they are making fun of my beliefs. There are times na parang nagiging joke kung ano yung pinaniniwalaan ko noon. May mga times na they are forcing me to do things na nalabas sa principles ko. Meron pang instance nun before na parang sinabi nila sa akin na sagot na daw nila all expense paid yung trip ko to Batangas lang naman, yung ganyan-ganyan. Pero ang only ano nun, biniro nila ako na sinabi nila sa akin na pag pumunta ako dun, makikipag-sex ako. Wow. So parang yung mga ganong klaseng bagay na parang for me it's beyond doon sa gusto ko sanang mangyari sa lugar na sabi ko hindi naman kinakailangan na parang sundin niyo or pakinggan ninyo kung ano yung belief ko kasi hindi ko naman yung pinipilit sa kanila pero the only thing that I need from them or I want from them is yung respect.
And yun yung hindi ko naranasan mula sa kanila. And I endured that for for the span na nandoon ako. Yeah, how long if Yu ano ka, kung fi share kung almost one gaano ka katagal? year. Almost 1 year. So hindi ka nagtagal ng 1 taon? Oo, kasi yun na yung naging ano ko, parang yun na yung naging stop ko nung pati yung Sundays ko is ma-compromise. So yun, yung isa mga ano doon, and medyo ano rin kasi doon, parang feeling ko it's the show itself. Feeling ko it's not really the TV company but the show itself and the people in it. Since parang Interesting. ang goal ng mga tao doon is since matatagal na sila doon, lalo't yung iba doon parang galing pa sa ibang station tapos parang nakasama na Nakasama na. nung taong yon sa station na yon, yung gano'n. So parang ang goal nila is i-please yung taong yun no matter what. Kahit na masagasaan nila lahat. So, yun. Although yun, parang hirap magkwento about dun sa mismong taong andoon. Yeah, Kasi of course, yeah. I think okay oo, naman yun, like, I think, yeah. So, yun. wow, nag-drop ka ng nuke there kasi like, ang nakuha ko dun basically, may mga na-confirm ka about sa life ng showbiz na this happens, yung mga ganitong sexual favors. So, I feel like I think, I assume na naging reason mo din yung why ayaw mo sa TV, right? Dahil meron tayong assumption, meron akong assumption, detached sa TV na, I think may nangyari ganyan-ganyan. And to hear from you na, yeah, it's confirmed na, yeah, may mga ganong stuff behind the scenes. It sucks na Mm. like parang hindi lang siya kwento, hindi lang siya haka-haka. Like personal mo siyang na experience na like, yung mga ganyang Mm. stuff. So, na-curious ako tuloy. So, ano yung mga na-deconfirm sa'yo na mga bagay sa TV na going in kasi sabi ayaw mo mag-TV. So, may mga idea ka sa TV na bago in a good way. And ano yung mga na-confirm na, oh yeah, of course, bad yung TV. You know what I mean? May Oo. mga rumors like ano yung mga bagay na yun na good and bad na confirm at na deconfirm nung na-experience mo na yung showbiz basically. I feel like safe na sabihin showbiz yun eh. Oo. Ah, unang-una dun sa bad, of course, yung pagiging toxic na environment. Mm. Hindi siya maano kasi sabi ko nga nun, siguro hindi lang din para sa akin yung 16 hours a day. Parang I feel yung like for anyone, I feel like hindi siya normal yung oo, 16 kasi hours. parang kasi may mga taong andoon, na kinaya nila yun for several years, eh. So, parang feeling ko Mm. probably it's not for me. So, I cannot say the same for them. Mhm. Pero yun na siguro yun yung unang-una na hindi the environment itself. Siguro the good thing about it naman is that since yun yung unang-unang work ko, yun rin yung naging training ground ko dun sa mga iba pang naging work ko afterwards na since nadikdik kasi talaga ako dun, parang napudpud ako dun, eh. Yung 16 hours na yun, yung 20 hours na yun, tapos yung dire-diretsong trabaho sa TV production. I think one of the good things na nangyari sa akin is that after that, hindi na sa akin naging mahirap yung parang, okay, I'm working only 8 hours a day. Parang kahit mag-OT pa ako, hindi yan sa akin magiging pahirap. So, yung parang naging ganong klaseng nasanay ka na sa ganong klaseng hirap, yung ibang mga trabaho sa'yo, parang feeling mo naging mas madali na. Ganun yung naging ano. So, ayun, maliban doon, siguro, good things, parang yun, parang siguro Well, good things, next question. Pag-iisipan ko muna yung good things. Siguro pa dadating yung that's mga good things kung crazy. tumagal ka dun sa kung tumagal ka dun sa TV. I think yung mga magagandang bagay kasi mangyayari kapag once na tumagal ka doon sa isang pag nagkaroon ka na ng nagkaroon ka na ng pangalan mismo sa industry na yon. Like parang na-expose ka na sa iba't ibang mga tao, kilala ka na nilang part talaga ng ganon, ganyan-ganyan. Siguro doon magi-start. Kasi pag once na nagi-start ka, hindi siya goods talaga sa'yo. Yun yung mga kailangan mo endure na hindi talaga maganda. Interesting. So like, it sucks na like wala kang malistang good things. I feel like sabi mo kasi personal experience mo yun, 'di ba, na nangyari yun sa'yo. Oo. Pero ang dami kasing horror stories na ganyan din yung experience eh. It's very similar Mm. eh. So, you think like parang what could be done to change that? Or maybe you think like that specific environment lang yung nagpo-produce ng ganun or nag-perpetuate ng ganung klaseng like show business. Do you think like nandun lang yun or talagang ganun siya sa pangkalahatan at mahirap na siya baguhin kasi ganun na siya eh?
Hmm, Anong perspective mo dun? um, siguro sa akin since ang naranasan ko lang naman is doon mismo sa area na yun, I could Mhm. say na doon lang. Kasi 'pag nakikita ko kasi yung ibang mga ko, meron akong na napunta sa ibang area Within ng the sa same network? ibang same network pero sa Okey, ibang okey. ano sila, sa ibang program, mga Mhm. ganyan-ganyan. Nakikita ko parang sabi ko 'pag nakikita ko sila parang ang saya nila na may mga instances nun 'pag nagkakasalubong kami doon sa ano, sa station na yun, nakita ko minsan kabiruan niya yung mga kasama niya ganyan-ganyan or parang nagja-jive sila sa isa't isa. So hindi ko alam if it's just me or it's the program itself na naging part ako nung time Mhm. na yun. And so hindi ko naman masasabi na same yung experience naming lahat, pero masasabi ko na siguro doon sa bagay na yun, I don't think na merong magbabago doon sa kanila mismo lalo't yung source kasi sa kung bakit ganun din sila is yung pinaka nasa taas. Oh, wow, okey, interesting. So, So yung mga gano'ng bad behavior or bad mm, practices. Okay, interesting. So, like, I guess so since nga na-experience mo na I think really bad experiences, yun nga nakuwento mo, so umalis ka na dun and I think right now puwede mo i-flex right now yung work mo, right? So, pumunta ka sa kabila namang work, which is yun yung next na ayaw mo, which oo, is BPO. Again, yes. safe naman tayo sa name, we can like ano, we can redact kung anong name yun, but Mm, like, can you like flex kung ano yung role mo right now dun? And like, basically like, tell me yung journey mo dun kasi like, meron tayong idea and naging asar din siya ng head professor natin dati nung college na medyo pangit yung tingin niya sa BPO industry. totoo. Na-discuss na to kasi marami akong nakausap na kabatch ko, yung mga friends ko na, even yung co-host ko, nag-work siya sa BPO, Oo, right? So hindi niya, and yun yung nakashare ko sa inyo yung ganung perspective na kapag mascom ka, pag graduate mo, dito ka babagsak. Yun yung parang bagsakan ng mascom daw. Yun yung parang ano ng BPO. So, medyo na funny kasi naging part din ako ng BPO. And parang I feel mm. like ang dami kong kilala taga-mascom na nasa BPO din. So, like parang it sucks na medyo, yeah, medyo totoo yung cliche, yung stereotype. Pero like, so pero yeah, pero going back lang. So, ano yung tingin mo before, bakit ayaw mo mag-BPO before? Ano ba yung tingin mo kung bakit ayaw mo doon? And ano yung nag-change after mong maging part ng isang BPO company? Nung college kasi ako, nandun ako sa mindset din kagaya nung iba na parang 'pag once na college grad ka ta's BPO yung pinasukan mo, parang instead na umangat ka, parang bumaba ka. Yep, yun yung Yung perspective ko to be honest actually, that oo, time. yung gano'n Mhm. na nakikita ko siya na parang, wait, parang may degree ako tapos eto yung pupuntahan kong direksyon, yung gano'n. So, nung nag-try ako. Actually, yung reason kung bakit ako nag-try doon is dahil din dun sa ano, kay Rona, minention ko kay Rona. Wow, yeah, yung naging guest namin yun, there we go, Elrona, Yes, there we go. si Ron kasi is dati siyang nagwo-work rin doon sa same na company kung ano yung pinasukan ko ta's siya yung Hmm, nagsabi sa'kin na mag-apply doon. So ako triny ko, and then nung nag-try ako doon, dun ko na-realize na isa yun sa mga unang parang realizations ko na nakita ko na hindi sabi ko mukha pala siyang madali pero hindi pala talaga siya for everyone. hmm, Parang hindi porke may degree ka it means na automatic kang makakapasok, ganyan-ganyan. Kasi, BPO is yung industry mismo as a general, pero hindi siya yung mismong specific sa loob. And in order for you to be in those specifics, kailangan mo talagang mapakita that you're worthy of the job. Kagaya ng ibang mga trabaho, yung gano'n. So, kasi siyempre iba-iba rin yung parang ano do'n, parang yung levels especially when it comes to salary, yung gano'n. So, kung gusto mo mapunta sa mas maayos na salary, kailangan mo rin talagang ipakita that you're worthy for the role. So, nag-stay ako dun sa company na yun for almost 4 years, gano'n 4 katagal. years, And wow. yes, and nag-work ako do'n as a senior quality analyst. So, yun yung parang pinakamatagal kong ano dun, trabaho. Petex lang yun, Tapos 'di joke. ha? Yun kasi 'pag QA iba yung perspective natin nagju-judge lang yung QA, maybe yun yung tingin ko Actually dati sa QA. Ay, ju-judge lang namin yung call niya, parang ewan ko kung nagka-accept yung call yung kasi maraming BPO oo, na like call yun. non-voice.
Pero like, hate namin yung QA kasi ano, like parang, "Oh man, eto na, titingnan namin kung ano yung ano namin, yung percent." Oo, So, maraming parang yun dispute yung na, sabi nung dun sa call maayos naman yung call ko, bakit yung QA ko like yun." So, yeah, wala lang, naano ko lang kasi totoo. senior ka pala dun, yeah. Yes, yun yung mga ano dun, parang yun yung mga QAs kasi yung mga kalaban din ng mga TL sa ano, mga Yes. agents na parang 'pag Yes. once na merong zero, parang ilalaban nila na, "Bakit to zero?" Ganyan. Eh, bakit Mhm. ba dapat hindi? Yung gano'n. Pero I think yun din kasi yung ano nun, parang during my time, siyempre nagkaroon rin naman ako ng ibang responsibilities pa dun, more than dun sa pag-o-audit, yung gano'n. Pero I think yung mga highlights nung experience ko dun as a QA is yung isang mga gagandang highlights ko dun is nagkaroon rin kasi ako ng opportunity since na makapag-audit ng mga nestings, yung mga trainees na since Oh, dun man. nakasalalay kung magpapatuloy pa sila sa ano, eh, Yes. sa production or magpapatuloy pa sila dun sa trabaho na yun mismo nila. And yung perspective ko kasi during that time, even though I know that we have to be really strict when it comes to the rules and the parang Flow, may call yung flow, flow, yung yung yep, compliance, yung yep. ganong bagay, I always make sure that I'll be considerate 'pag once You're na one of the meron good akong ones. i-o-audit. Oo, alam mo to tell you honestly noon, Ikaw yung mabait sorry na nasa QA. company na yon pero during that Oo. time, hinahanapan ko talaga ng magagandang calls yung mga ino-audit ko. Nag-e-effort ka And talaga to oo, na maghanap hi ng magagandang hindi ka lang audits yung nila. yeah, hindi ka lang yung random, bahala na ako ng call nito. Like hinahanapan mo pa sila, wow. Oo, kasi may mga times na 'pag nakakausap mo rin sila, for example sa one-on-one, maririnig mo rin yung boses nila na parang sasabihin nila na parang, "Sorry po, nahihirapan po kasi ako," ganyan-ganyan. Ta's dun sa bagay na yun, hindi ko sa kanila pinapaalam na ano, na parang I understand, ganyan-ganyan. Ay parang pinaparinig ko sa kanila is, "Okey, it's okay lang." Ganyan, parang proceed lang tayo dun sa work, ganyan-ganyan. Pero behind the scenes, I always make sure na kung nahihirapan ka, I'll give you a chance to learn. I'll give you a chance na magkaroon pa ng opportunity para magawa mo kung ano yung ano, kasi hindi mo naman pwedeng i-judge yung isang tao just because of one call. Hindi porke na parang hindi porke na hindi naging maayos yung isang call niya, it means na hindi na talaga siya agad na maayos na parang agent or employee, ganyan. So, I always make sure na makapaghanap ako ng magandang calls nila. Mahirap lang 'yun sa part ko kasi lalo 'pag once na meron akong naranasan nung dati na onti na nga lang yung call niya, wala pa nung matino. So, kailangan ko pang kumbaga parang kailangan mong hanapin Call pa yung avoidance beauty yan, on a silver lining, yung yeah. sabi nga ni Catriona, 'di ba? So, ayun, at the end of the day, parang kumbaga yun yung goal na maipasa sila. Kasi gusto mo silang bigyan ng chance na i-prove pa yung sarili nila na kaya naman talaga nila. Kailangan mo lang sila bigyan ng time. Mhm. Meron akong napansin sa'yong theme na parang gusto ko tatanungin, it's a big question. Why Ano go the yun? extra mile? Why go the extra Hmm, mile? Kasi like sinabi mo before sa'min din, personal namin na experience din hmm, sa'yo, na naging selfless ka, yun yung sinabi mong word kanina na, you know, mag mag-a-attend ka ng practice namin even if wala kaming na-produce nung araw na yun. Even if walang mm. nangyari at nag-away-away lang kami at nagdebate kung ano ba yung dance number na gagawin at the end of the day, Oo. sige bukas na lang guys, bukas na lang. Isang buong araw na waste pero nandun ka lang, nakaupo, walang ginagawa, pinaparil mo lang kami iuntog yung ulo namin sa mga isa't isa. Why go the extra mile? Even now, years later, dyan sa like BPO work mo, like parang maghahanap ka pa rin ng calls na maganda. Why do that? Why be selfless? Nung time kasi na natutunan ko or yung definition ng word na selfless, hindi ko naman siya natutunan just because na parang, okey, eto pala yung definition nun or nabasa ko siya sa Miriam, yung ganyan-ganyan. Hindi naman Mhm. siya gano'n. Pero yung pagiging selfless kasi, I experience it as well. Merong taong naging selfless sa akin na doon ko mismo nakita na parang meron talagang taong nakikita kung ano yung kaya kong gawin. Na hindi siya nakabase lang sa kung ano yung parang current na product ko or current na ginagawa ko, pero tinitignan niya ako sa potential ko. So, nung naranasan ko yung pagiging selfless nung taong yun yung parang nag-open sa akin na gusto ko rin ibigay yun sa mga tao. And throughout those years din kasi, kaya parang mas na-motivate din ako na gawin yung mga bagay na yun is because I want them hopefully, I want
all of you guys na kung naranasan niyo man yun from me is magawa niyo rin yun sa ibang tao. Kasi sabi nga 'di ba, it costs nothing to be kind at hindi naman kumbaga parang wala namang mawawala sa'yo kung magiging selfless ka at times. Lalo't if it's going to help others then na matulungan sa mga current na pinagdadaanan or mapagaan yung pinagdadaanan nila sa buhay. So, sa akin ang pinaka nagiging motivation ko lang no na if it's going to be a root or if it's going to plant a root sa ibang tao para maging selfless din sa iba pa, then I would gladly do it sa kanila. Mhm. Interesting. Yung wala akong masabi ba kundi interesting kasi like parang it yung sabi mo it costs nothing, right? Sabi mo. Pero parang sa akin, it kind of does like for example sa culture like naging burden at one point yung Oo. perspective mo na yun. And maybe even to some extent dun sa BPO, right? Like parang you could just like click yung isang call kung ano man yun and then listen to it and okay and grade it. Pero like you know, nagbibigay ka ng time basically which is something that Mm. parang you don't have to do. 'Di ba? So Oo. parang maybe yung perspective ko there is may cost there pero maybe Mm. despite the cost like parang pinupush mo pa Ah, rin. Parang na-curious na ako why. Maybe masyado siyang malaking question ulit. Pero why even at oo. the cost of like of something, even at one point your college life. Siguro yun lang din talaga, parang from the word selfless, hindi mo rin kasi 'pag once na hindi mo rin kasi inisip kung ano yung magiging benefit mo sa mga bagay, but instead tinignan mo kung ano yung puwedeng maging benefit nun sa ibang tao. If you serve other people, then yun ang magiging balik lang nun sa'yo is yung fulfillment. And I think yung fulfillment na yun is yung pinaka-reward na puwede mong ma-receive. And I could say that even after several years, yung fulfillment na yun is mas masarap sa feeling kaysa doon sa pakiramdam na may pera ka. Okay. Kahit na gustuhin ko man siyang may pera palagi, pero iba yung feeling kapag once na fulfilled ka dahil dun sa ginawa mo rather than nagkapera ka pero binabagabag ka naman ng konsensya mo. So shout Yeah, out sa mas government. Ano, bilang ga for no particular reason. Yeah, yeah. bilang ng ano, Bilang naging yun. political, yeah. Pero I understand, yeah, yung ganung perspective for sure. Pero now, just to like wrap up yung parang BPO journey mo. So, Oo. ano nang sitwasyon ngayon? Ano nang ganap? So, like, naging for 4 years ka. So, I assume na tapos na yung 4 years. Kumbaga, hindi ka na QA. Yes. So, paano ka, ano ka ba? From agent to, naging ganun ka ba? Like, Mm. parang Yes. talagang from the ground up ka. So, naging QA ka. And after that, like, bakit ka umalis? And saka napunta? Ano nang nangyari? Nung parang after nun, dapat actually nun nung QA na ako, meron na ako nun ano, kinukuha na ako ng ops nun, ng operations para mag-TL. And siguro Okay. it wasn't God's plan din kasi nagkaroon ng conflict between me and my supervisor na Wow. kasi hindi nung in-explain nila sa akin na the reason kung bakit nila pinigilan yung promotion ko doon is because since bilang senior QA, ang dami ko kasing responsibilities din. That includes yung pagmi-meet sa clients, I mean of course online, yung ganun. So parang mahihirapan, sabi kasi nila mahihirapan daw sila na parang i-delegate yung task ko sa mga tao 'pag bigla akong umalis. Mhm. Kaya kailangan nila akong pigilan. Although I talked to them about it naman, sinabi ko sa kanila na hindi naman ako agad-agad aalis yan for sure kasi magkakaroon ako ng time yan to delegate the task. Pero siguro iba rin yung perspective nila nung time na yun. Hmm. And because doon sa mga parang conflicts na yun, yun rin yung parang nagpa-realize sa akin na okay, parang may hinder na yung growth ko dito and I need some other place kung saan ako mas mag-grow pa. Kaya nag-decide akong iwan na sila. Which Hmm. leads me doon sa naging next kong company sa isang kilalang VA company, VA agency. VA. Mhm. Oo, kilala siya sa mga nagvi-VA. So, hindi ko na siya mababanggit. Pero naging ano ako doon, naging executive assistant ako. Um,
'pag sinearch sila online, kilala sila sa merong fixed na salary na 46,000 a month, yung gano'n. Tapos Yeah, mga parang mataas, yeah. oo, ta's parang ano sila, meron silang 6 weeks na paid training na parang yun, na paid training. Pero yung experience ko naman kasi do'n, isa yun sa ano, parang sa lahat ng nag-experience ko, more than pa dun sa experience ko sa TV station, yun yung pinakamahirap for me. Wow! Parang doon sa Even pagvi-VA na above the yun. TV wow, even above the TV station, mas mahirap? Oo, hindi siya yung ano, parang yung oras kasi doon is yung normal pa rin naman na 8 hours na work, pero yung workload parang, dun talaga ako yun yung unang trabaho na naranasan kong umiyak. Wow! Wait, so hindi ka umiyak sa TV station like, No. kumbaga hindi kasi like may mga horror stories ka, right? Na of course like, some Oo. confident ka sabihin, some hindi on air, but gano'n kahirap na na-eclipse niya yung Mm. horrors ng TV station and nag-breakdown ka. Oo, parang ano kasi dun, imagine mo dun yung 6 weeks na yon na training, doon pa lang tanggalan na kasi. So, nag-start kami dun parang I think 21 ata, ganyan-ganyan. Tapos every 2 weeks, iba-iba yung ano, pag kada 2 weeks merong iba't ibang specific na skill set na kailangan mong i-focus on. At the same time, yung pag natapos yung 2 weeks na yon, pag hindi mo na-meet yung scores dun sa training, tanggal ka. So, parang anong nangyari nun, 'pag natapos yung 2 linggo, 'pag pumasok kayo dun sa Zoom meeting ta's nakita niyong may nabawasan kayo, parang ano siya, parang PBB na, "Shocks, may na-evict. Nasaan na Oo, si ganito?" Yung ganyan. So, nawala na, yeah. oo, so parang ang nangyari sa'min nun dun sa starting dun sa 21, thankfully, I'm part of those na natira na nagkaroon ng clients. Kasi 2 weeks nag-start yung parang skills training mismo kung saan gagawa kayo ng mga website, calendar management, et cetera. Yung second week is all about communications, kung saan magkakaroon kayo ng impromptu interviews na recorded. Tapos yung third week is wala kayong, yung third set pala, which is yung fifth to sixth week, is wala kayong gagawin na nun specifically. Mag-aantay na lang kayo ng client na tatanggap sa inyo. So kahit gaano ka kagaling nung training, kung walang tumanggap sa'yo na client, tanggal ka din. So, Jeez. so parang out of dun sa 21, siyam lang kaming nagka-client sa dulo. Ah, At yung mismong ano na yun, parang yung mismong experience na yun, sa client mismo hindi naman siya totaling mahirap. Yung management mismo ng agency yung sobrang nakakabaliw. hmm, Pilipino, siyempre mga Pilipino, parang magpapaalam ka lang mag-leave nun, ayaw nila, kailangan pa nilang pigilan, ganyan-ganyan. So, kinakailangan ko I pang sabihan yung understand. client ko na parang, "I'll be taking my leave." Yung client ko 'pag sinabihan mo lang ng gano'n, siya mismo magsasabi na, "Go lang, take mo lang." Ganyan-ganyan. Ta's wala siyang problem sa gano'ng bagay. Ta's kailangan ko pang gamitin yung email niya para lang payagan ako na mag-leave ng mga Pinoy na managers nun. Jeez. So, ayun. So, parang yung gano'ng klaseng buhay, yun dun ko lang na-realize na, shocks, ang pagvi-VA is not for me. Hmm. Or probably baka dun lang sa agency na yun, or baka yung agency mismo is not for me. Mhm. Pero, I haven't tried kasi yung ibang mga ano, parang yung mag-freelance or what, ganyan. So, yun yung nag-end sa'kin ano, parang yun yung naging end point ko dun. Kaya nag-decide na rin akong umalis doon sa bagay na Mhm. yun. Which after nun, eto na yung company ko. Etong present na 'to. Which is anong role mo this time? This time I'm a senior executive. Oof. I could say na nasabi ko nga na parang very chill yung work. At since parang like legit, isa 'to sa mga kumbaga kung yun yung pinakamahirap, ito yung pinakamadali. Like For the parang most amount of money, you think? Like comparison sa hirap at sa nage-gain mo? Parang in terms of money and dun sa ano, parang eto na yung buhay na yun, Parang Ito na yun. it's mas malaki na 'to compared dun sa mga nakaraan. Tapos ito pa yung pinakamadali. So parang sabi ko nga na, Wow! "Ano pang hahanapin mo at bakit ka pa aalis?" Yung gano'n. Yung parang ganun, And yeah. then, 'di Interesting. ba? So sabi ko parang kung magiging permanent work from home lang 'to or magiging hybrid 'to, ay my gosh, baka dito na ako tumanda. Hindi, joke lang. But yeah, Pero para ka ng Japanese businessman na isang company na lang, eto na yun hanggang ano ta's ka, eto na hanggang 'pag retirement ano 'no. age. Yeah, yeah. So sabi ko happy naman ako dito sa current work ko, and I could say naman na
Sabi ko parang normal lang din kasi parang siyempre 'pag once na may mga times na nahihirapan ka dahil kailangan mong gamitin yung utak mo. Pero most of the time naman I could say na I'm blessed dito sa opportunity na 'to. Kasi itong trabaho na 'to, hindi ko tinarget 'to. Dumating lang talaga 'to parang out of nowhere. Parang iba yung tinarget ko nun ta's nung dumating 'tong iba yung parang pina-process ko talaga nun na trabaho na ina-eye ko talaga. Tapos nung dumating 'to, sabi ko gagawin ko lang siya for the sake na meron akong option, yung gano'n. Not knowingly na dito rin pala ako ile-lead at hindi ko rin na-expect na, shucks, buti na lang at nakinig rin talaga ako sa Lord at ito yung kinalagyan ko kasi ito yung klase ng trabaho na finally wala akong stress. Wow, you could confidently say that wala ka ng stress. Oo, at ang bait pa ng That's supervisor ko. amazing. That's Shout out sa amazing. supervisor ko, ang bait niyo po. Thank you. Do you think ba ito yung parang ano mo, good karma after like sa pasakit at hirap na sa career mo since after graduation? Kasi like parang ang Siguro dami mong hirap na na-experience. I feel like base sa kwento mo, right? Parang siyang story na tinakyat mo yung mountain and dito ka sa peak. oo. Parang, the deserve, nakita mo na yung sunrise, parang ganun. Kumbaga parang kung sa TV, ito yung commercial. Parang ito yung pahinga mo, yung Aha. gano'n na, okay, finally after nung lahat ng ang daming nangyayari sa production, ganyan-ganyan, finally meron ng commercial break. Yung ganyan, bago ka sumabak dun sa ano. So, hindi ko naman masasabi na parang dito na talaga ako tatanda. Pero I believe it's a time for me lang din na nakapagpahinga ako sa lahat ng nangyari. At meron akong Mm, pwedeng gawin sa iba ay sa buhay ko rather than thinking about my job. wow. Meron ka ng healthy na work-life balance. Yun yung masasabi mo. True. Impressive. Yes. Wow. Well, I'm really happy na nandiyan ka na sa point na yun after sa lahat ng nakwento mo. 'Di All ba? throughout this episode. And maybe like ano rin off camera. That's amazing. So, I guess before we wrap up, kasi like parang, I don't wanna keep you for too long. Ano Mm. yung, after all na nakwento mo, right? What's Oo. next for Raymer? What's next sa'yo? Anong tingin mong next year, next month, next 2, 3, 4, 5 years? Ano yung na-envision mo na gagawin Mm. mo? Or baka gusto mo pang gawin? If ako personally, if parang part din naman ng plan ko, if it's aligned sa plano ng Lord, then I would want na mag-take ng masters kasi I Hmm, would love to teach, teach. So specifically anong sa college. master, Sa anong Mascom like, din. okay, wow. Yes, Impressive. gusto ko Yeah. i-pursue pa rin yung sa comm kasi siguro ang pinaka na-enjoy ko kasi na nung college is yung thesis. So parang gusto ko rin Totoo na 'pag ba? Na-enjoy mo yun? oo. I know na Yung maraming PR niyo taong yun sa akin. Part ako dun. magdi-disagree pero Part ako ng disagreement. pero yun kasi talaga parang sa as someone kasi talaga na parang merong drive na matuto, parang sa buong journey ko kasi sa comm, sa thesis kasi ako pinaka natuto. Hindi Hmm, lang in terms of dun sa mismong lessons, pero in terms of how I discipline myself pagdating sa kung paano ko ginagawa yung mga trabaho ko, yung parang yung deadlines and whatsoever, ganyan-ganyan. Dun ko siya parang pinaka natutunan. So, sabi ko nga no na if there's an opportunity for me in the future na makapagturo sa college, gusto ko sanang hawakan yung thesis. Kasi gusto kong maset yung ganong klaseng ding reality sa hmm, kanila na thesis can be fun if makikita mo kung ano yung natututunan mo dito sa bagay na 'to, yung yeah. gano'n. Maybe professional lang talaga yung problema ko sa thesis. Feeling ko Oo, kilala ko sino actually siya. professor din kasi. Shoutout kay Ma'am Letter, Cervantes, ayun, ang sinabi mo bait yung niyo name, po. pero may isa pa ako naisip eh. Oo nga, kilala ko 'yun. Hindi na I natin feel like, babanggitin yeah, kasi yeah. ang dami ko naririnig do'n. Yes, yes, to this day. Oh. Sobrang disappointing. Pero I guess yun lang yun sa professor din. So it's good to hear na at least nandun yung idea mo na it can be fun. Kasi it is fun. It could be fun. Nakikita ko yung potential. Yes. Lalo na kapag yung thesis is something na anong gusto mong explore. Tapos like, ga-guide Totoo. ka. Kasi itong professor na to, may gusto siya, may parameter siya. Like parang, edi, parang wala lang. Parang ano lang, assignment lang to na like, gusto mo Hmm. lang, parang gagawin mo lang kaming Wikipedia na mas matagal. Ah, Parang yun yung pangit kasi. Mas maganda pag gusto mismo ng tao yung thesis niya. Mas magandang totoo. marinig sa'yo na hopefully like in a few years time, yun yung magiging, sana mabago mo yung reputasyon ng thesis. Yes. Maybe Hoping and praying. yeah, yeah. Oh, there we go, Master L.
Well, okay, yeah, thank you. So, before we end, meron lang kami tinatanong sa guests namin. You can answer it like seriously or like pabiro, but Mm. Kuya Ray, para kanino ka bumabangon? Ah. Ako, I can confidently say na at the age of 27, bumabangon ako para sa Lord. Personally. There we go. There we go. What a And nice way that's to it. cap things off. Yeah. Mic drop. Mic drop. All right, there we go. Ang dami yung share. Thank you. And I feel like pwede pa tayo tumagal kasi ang dami talaga. But thank you so much for being here. You know Thank na you ang din, dami Sai. nangyari. Yeah, ang dami nangyari behind the scenes. Ang daming delay pero super thankful talaga ako sa patience nyo kasi like talagang ang daming ganap sa life pero nagbigay kayo ng time for this. So thank you so much. Super big deal sa akin to. And thank you din for the opportunity. Kasi Mhm. more than those opportunity, one of the things that na nilook forward ko rin is for me to be able to catch up with you. So, Aw. hoping next year makapag-catch up tayo in person. So, Yes, uwi I ako look next forward year. to that. Yeah. Yeah. Hindi, I'll make So, sure thank na you. talaga. I'll make sure. Magbigay ako ng time. But yeah, thank you so much for being here, being in this episode. Because ako may shoutout before we end, like parang sockmed mo kung comfy kayo share or kahit ano man. Kung ano lang gusto mo shoutout, go for it. Okay, Instagram ko, wala naman akong pinopost doon, pero Ray Capillaris. Description yung below. Sige, lalagyan natin sa Yes. description below. Yeah. Ray Capillaris, check yun na lang dyan kung nasaan man. Pero ayun, shoutout lang din sa Sea Life ko, mga young adult at mga college student na hinahandle ko. So, pakabuti kayo. At of course, sa best friend ko, Russell Sinfuego. Yun, nanghingi ako sa kanya ng prayer bago ako pumunta dito sa sa Aww. Oo, kaya sabi ko sa kanya, in-update ko siya. So sabi ko parang I'll send yung kumbaga I'll send yung podcast sa kanila kasi afterwards. So parang sabi ko Thank you, yun. yes. Thank you, Thank you. Russell. Love you. Yeah, thank you, Russell. Shout out, Russell. Yeah, thank you. Yeah, yun lang. Thank you so much. So, of course, like Spotify, if gusto nyo lang, ayaw nyo makita mga face namin, or YouTube, if gusto nyo makita yung aming mga mukha. Instagram, Facebook, misa pa, TikTok, Midnight Crisis. Mabubuhay yan. Patay kasi sila right now. Hindi ako maka-sockmed person. May gagalaw yan. Magpo-post kami eventually. But yeah, thank you. Subscribe, follow us. And that's it. That's it for this episode. And we'll see you guys again next week. Bye!